Sa dating spokes Harry Roque, nung nagsalita si PRRD na bangag ang presidente, siya nagkaroon na ng naging delikado na buhay niya kasi matindi yung mga binitawan niyang salita doon na kung wala siyang ebidensya, mahirap. Hanapin mo na lang kaya yung PIDEA kay presidente. PRD, asan na yung PIDEA list? Para magkaano tayo. Doon muna tayo, one step at a time. Doon natin daanin yung laban doon sa kung saan tayo mananalo. Nakapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado paano at kung paano masaserve sa kanya. Ako'y nagtataka din kung paano masaserve ang warrant of arrest na lokal na kaso. Nagtataka ka pala eh. Bakit binalita mo? Gulo-gulo ni Roque. Kasi dapat dadaan yan sa PI unless nagkaroon ng tinatawag na inquest proceedings caught in the act. Ayun naman pala eh. Alam mo naman pala yun eh. Bakit ibinalita mo? So mahirap po yun na magkaroon ng warrant of arrest dahil caught in the act unless gagamitin nila yung sinabi niya sa television and they will accept that as evidence of being caught in the act. So tinuruan mo pa. So Harry Roque, tinuruan mo pa ngayon yung mga tao kung paano atakihin si PRD. Unless, sabi niya, kasi takang-taka ako. Kasi hindi naman pwedeng ganito. Unless, ganito gawin nila. Pucha, di gagawin na nila yun. Binigyan mo na sila ng idea eh. Bukas, aaralin na ni Franz Castro yun. Hindi nakalusot yung demanda niya sa piskalya. Dito niya dadaanin kung saan yung sinabi mo na unless. Walang Diyo. Na nagkakaroon ng sedition dahil na-broadcast yun. Posible, pero pwedeng questionin. Pero pwede bang mag-issue ng warrant of arrest? Anything is possible. Pwedeng ma-question, mapawalang visa, but anything is possible. Yun, sana ganyan yung sinabi mo. Anything is possible. Kahapon ang sinabi mo is, naka-receive ako ng tawag, aarestuhin na daw. Wala. Kagulo nyo. Sabi ko sa inyo, wala. Matatalo tayo dyan sa ganyan. Hindi kayo nagkakaisa eh. Puro kayo epal eh. Nauuna kayo eh. Hindi kayo mag-strategize eh. May pera yung kalaban nyo. Kayo, bibig lang ang meron kayo. Puro kayo daldal. Yung kalaban nyo, daming pera. Less talk. Tingnan mo si Bongbong, nagsasalita. Hindi, kasi ayaw niya magkamali. Pucha, kayo naman, salita ng salita. Ayan, puro mali. Pero anong mensahe sa mga pangyayari? Posibilidad pa lang nagkakagulo na ang taong bayan. Kasi nga, ang kulit mo. Posibilidad pa lang, ang balita mo, aarestuin na. Ay, Diyos mio. So, kung sa tingin ng ilan dyan na dapat mag-cooperate ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest ang ICC at ito ay ipapaserve sa pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo. Ayaw ko pong magkagulo, pero... Hindi na pwede magkagulo. Nakasama ka, Harry Roque, may diabetes ka. Pag nagkahabulan sa EDSA, madadapa ka, antimano. Hindi ka kasali dun. Magsasalita ka lang dun. Hindi kayo yung puwersa na pupunta dyan sa Malacanang para bawiin yung kapangyarihan. O patalsikin yung mga yan. Puros lang kayo ganyan, bibig. Puros lang kayo, Mike. Tao ang isusubo nyo ron, hindi kayo. Hindi mo kaya maglakad, Harry Roque, mula dyan sa People Power Monument hanggang tawag dyan, hanggang dyan sa may PUP. Ay, CEU, sa may Mindiola, hindi mo kaya yun, masyado malahi ka. Gutumin ka pa naman. Apong choice yan. Sa dami na nagmamahal kay Presidente Rodrigo Roa Duterte,
hindi po papayag yung mga nagmamahal sa kanya na ipaaresto siya at dalhin sa isang dayuhang bayan. Paulit-ulit na sinasabi rin ni Presidente Duterte, at narinig na niyo yan, mamamatay muna siya bago siya magpapahusga sa mga dayuhan. Pucha yan. Sinabi ni PRD yun, baka naman ikaw lang nagsabi niyan, ha? Pati yung tao, papatayin mo pa. Pati hindi mo bayaan siya magsabi kasi niyan ngayon. Ikaw kasi nagsasabi niyan, hindi ka na yung spokesperson. Hindi ba kayo naniniwala dyan? Hindi. Ako naniniwala ako doon. Dahil tunay na talagang binigyan ng importansya ni Presidente Duterte ang soberenya ng Pilipinas. Na tayo independyente. Soberenya. Si Lisa Soberanyo ba yan? Soberanya. Bansa na. At hindi po pwede na mga krimen na nangyari sa Pilipinas lilitisin ng mga dayuhan. So, sa mga nagsasabi, ay fake news, well, unang-una, sa mga panahon po ngayon, wala nang fake news. Anything is possible. Diba? Ha? Wala nang fake news ngayon? Wala nang fake news? Harry Roque, wala na? Patay tayo dyan. Maglabas na tayo ng mga fake balita. Ang bigat ng binitawan yan. Wala nang fake news ngayon. Lahat yan, posible na po, yan. Wala na, vlogger na lahat. Ay, sus! Diyos mio, Harry Roque. Ano nangyari sa iyo? Ay, apakagaling mo dati. Fake news na gumagamit daw ng pulburon. Fake news na hanggang ngayon naka-fentanyl. Anything is possible now. Dahil history is unfolding. Malalaman po natin sa lalong mabilis na panahon. Ano yun? Pucha, no? Ba't ganito si Harry Roque? Pucha, parang may amats na rin. Wala nang fake news ngayon. Everything is possible. Bakit? Kasi history is unfolding. Wala nang fake news ngayon. Everything is possible. Kasi history is unfolding. At tayo dyan, Harry Roque. Huwag ka na mag-abogado kay PRD, ha? Huwag na, bayaan mo na kay Panelo yun. Okay na, Harry, okay na. Kaya naman pala hanggang ngayon, di pa nabubuksan yung SMNI. Ang katotohanan. Kasi yan ngayon ang hingi ng taong bayan. Ano ang katotohanan? Doon sa warrant of arrest, tignan natin kung ano mangyayari. Sana wala. Sana yung reaksyon ng tao na wala pa, na talagang natataranta ang tao dahil mahal si Presidente Duterte, will make this administration to make the right choice. Kung ICC warrant of arrest yan, wala talagang basihan para makipag-cooperate dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. Pag siya'y inaresto, miski hindi na tayo miyembro, ang remedyo, habeas corpus na po yan dahil illegal arrest na yan. Dahil hindi na tayo miyembro, wala na tayong obligasyon na Bigla akong nawalan ng tiwala kay Harry Roque pagdating sa mga legal matters. Nung narinig ko yun, medyo mabigat kasi yun eh. Wala nang fake news ngayon. Lahat posible. Because history is unfolding. Hindi ko talaga magets. Sorry Harry Roque. Bilib na bilib ako sa iyo noon. Promise. Kaya naman pala si Pemberton nakaalis ng Pilipinas. Kilala niyo si Pemberton? Di ba yung yung pumatay ng yun sa Olongapo, yung sa Subic? Yung dumeds ng Maylawet? Siya abogado noon. Kita mo, nauwi sa Amerika. makipagtulungan.
Pag siya naman inaresto dahil sa sedition, well, kinakailangan dumaan muna yan sa preliminary investigation. So illegal din yung pagkaka-aresto. Mas magaling pa si si Topacio, tama sabi nito. Ipalit na si Topacio ganun, ha? Ha? Eh hindi naman pwede yun ha? Eh bago ma-aresto yan, ha? Pero si Topacio idol rin. Ayan sabi ni Rachel Bistro. Si Topacio na lang ipalit, sabi niya. Hindi kasi pwede arestuhin yun ha? Una sa lahat, yung ICC wala naman yun jurisdiction sa atin ha? Puta. Ganon si Topacio. Panis sila dun. Ha? O so paano yan ha? Ang mensahe ng taong bayan na ngayon pa lang, balita pa lang na may posibilidad na nagkakagulo na, natataranta na, huwag niyong gawin. Sasabog po yan, parang social volcano. So imbis na kayo ay mag-deny na mag-deny, tignan niyo anong reaction ng taong bayan. Galit po sila sa mere possibility na maaresto ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Actually, more than galit, lito. Litong-lito na kami sa inyo. Di namin alam kung ikaw ang tama, si Panelo tama, si Duterte tama. Putangin na, lahat kayo may statement. Hindi ko na maintindihan. Lahat kayo bida. Kumbaga sa video, hindi kayo pwede magsama-sama. Kasi lahat kayo, gusto nyo may hawak kayo na mic. Ako muna. Agawan naman. Ako muna. Ako kanina pa ako 1172. Tapos po dyan, daming nilagay dun. Kaya pala siya hindi kumakanta nung una po. Load siya ng load. Pasok. Load, pasok. 7782. Enter. 2473. Enter. Pucha yan. Pagkuha niya ng mic, wala nang bitawan yun. Oo, hindi kayo informed na may pala siya, album launching pala siya nung gabi na yun.